Magandang gabi sa ating lahat. Sa pagtatapos ng 9 na araw na nobinaryo para sa listahan ni Tata Jose, muling sa ating ipinaalala kung gaano tayo pinagpala bilang isang sambayanan sapagkat sa napaka-personal na paraan, ang bawat isa sa atin ay mayroong natatanging karanasan ng pamamagitan ni Tata Jose sa ating buhay. Hindi man natin magawang makapagtipon-tipon ngayon, hayaan natin mailaan ang gabing ito sa isang espesyal na paghandog ng mga awitin at pagpapatotoo alay sa ating mahal na patron na si Tata Jose. Timbang ng Barangay Manoyo 1 at ito ang aking kwentong patotoo sa himalang tinanggap ko sa ating mahal na patrong si Tata Jose. Way back February 2016, na-found out ko na pregnant ako on my 4th child. By that time kasi, may 3 na akong anak na babae and mga dalaga na sila. Age nila by that time 17, 13 tsaka 11 na. So, unplanned pregnancy talaga siya. And nasa stage siya kung saan sa buhay naming mag-asawa is hindi kami well prepared both financially at saka physically since yung edad ko is already 31 years old na ako. Kumbaga parang sa sarili ko, tanggap ko na naka-mindset na siya na forever ng 3 girls yung magiging anak ko. So, kumbaga hindi ka na nag-expect mo na mabubuntis ka pa. Kumbaga kota ka na. Since nagkaroon na nga ako ng blessing, so that time kasi parang sabi ko, Lord, sobrang blessed na ako neto. So, hindi ko ina-expect na parang another blessing na naman yung ibibigay. So, sabi ko lang, sige Lord, your will be done na lang. So, April 2016, Good Friday noon.
feeling ko na-overwhelm ako ng ano kasi that time pag yung Good Friday may procession dito sa Las Piñas Bayan. So nanonood kami ng procession, and on that specific date nagkaroon ako ng spotting, nag-bleeding ako. So kinakailangan kong pumunta sa hospital para ma-check kung kamusta ba yung fetus sa tiyan ko, kasi very risky pregnancy siya regarding nga sa age ko, at saka that time kasi is nag-work pa nga ako, and yung work ko noon is a BPO agent, so panggabi siya. So I had to make a very hard decision kung kailangan ko kasing i-sacrifice yung work ko that time, since nasa base na ako, magiging regular employee na ako that time. So I had to make a very hard decision between dun sa welfare namin ng pinagbubuntis ko at saka yung pagiging regular employee ko nga. Pero that time sabi ko talaga sa sarili ko, Lord, yung best plan mo na lang. Kasi siyempre parang everything happens for a reason naman. Nung nagpa-check up ako noon, sabi ng doktor, we need to find out whether the fetus is alive sa uterus mo. So, chinek kung may heartbeat siya. And by that time, nung na-check na siya, na okay naman, may heartbeat, sabi nila, kailangan kong mag-bed rest. And kailangan kong mag-intake ng mga medicines na makakatulong para kumapit pa si baby. Kasi nga, normally, pag nag-edad na yung babae na mature na siya, magka-edad na, very risky na ang pagbubuntis niya. So, nung nangyayari yung naka-bedrest ako and I choose na hindi na muna nga magtuloy sa work, nag-decide ako that time na umattend ng Fiesta Novena Mass for 9 consecutive days. Sabi ko sa sarili ko noon, naririnig ko na actually that time, nag-novena ako, pero I can say na hindi pa ganon ka-intimate yung yung faith ko eh. Marami nang naging mga parang himala si Tata Jose. Pero this time around, parang sabi ko sa sarili ko, wala naman sigurong mawawala kung mag-wish ka. Sabi ko ganun. So, every time na susunduin ng banda yung replica ni Tata Jose, sumasama ako para papasok siya sa loob ng simbahan. And then, bago siya pumasok, ipuin ko yung batang Jesus. Tapos, ihahawa ko sa tiyan ko nung pinagbubuntis ko. Sabi ko, palagi kong binubulong na Tata Jose, okay lang naman na baby girl. Okay lang kahit ano, basta normal siya, wala siyang mga kahit na anong mga kumbaga kung anong magiging sakit. Pero sana bonus mo na to, ibigay mo na baby boy. So, kinumpleto ko yun. Tapos, every time na merong humili, sinasabi ko sa sarili ko na kasi nga hindi kami well prepared financially, so sabi ko kaya namin ito mag-asawa. So sabi ko kumapit na lang ako sa faith ko na ibibigay mo sa amin to, so kaya namin to. And then so lagi ko lang sinasa puso at isip yung lahat ng mga katangian niya, especially yung hindi siya nag-aalinlangan sumunod sa gusto ni Lord. Kung ano yung gustong gawin, yun, susundin mo lang talaga. And everything will follow. So, on July 23rd, 2016, nagpunta ako sa OB ko. And, nagpa-ultrasound ako. By that time, I'm 6 months pregnant na. So, wala nang hassle pag nalaman nila. So, kung baby boy or baby girl, ano na yun, kumbaga, that's it na talaga. So, that time na nag-ultrasound si doktora, sabi niya agad, na-found out na, yes, it's a baby boy. So, katulad nito, ganito, yung luha ko talagang tears of joy na parang, sabi ko, Diyos ko, Tata Jose, maraming salamat talaga. Binigay mo na kasi, kumbaga yung 3 consecutive na anak ko na puro babae. So, sabi ko, ito na talaga, yung hiniling ko, binigay mo na siya. So, after ng ultrasound, ang ginawa ko, pumunta ako sa simbahan, bumalik ako dito, nagpa-thank you talaga ako sa kanya. Sabi ko sa kanya na, Tata Jose, maraming salamat kasi hindi mo binigo yung hiling ko sa'yo na deserve ko pala na magkaroon ng baby boy pa. So, dahil dun sa talagang binigay niya na yun, October 31st, 2016, pinangalan ko yung baby ko sa kanya. Ang pangalan niya is Flint Dennis Joseph. So,
bata pa lang siya, palagi ko siyang lagi kong ini-instill sa mind niya na, anak, kanino kita hiniling? Ang sasagot niya sa akin kay Tata Jose. So, bata pa lang siya, minulat ko siya na hiniling ko siya kay Tata Jose at siya ay ultimate blessing sa buhay namin. So, si Tata Jose kasi, hindi lang siya parang patron dito or sa akin. Ano kasi siya, parang, alam mo yon, pwede mo rin siyang tropa, considered mo siyang, yung masasabihan mo siya lahat. Sa lahat ng mga problemang dinanas namin sa buhay namin, sa pamilya ko, kasi parang nasunugan din actually kami last 2017, that time nasunugan kami dito sa bayan noon. Sabi ko noon sa sarili ko, bakit kami? Bakit parang 'di ba, mako-question mo, bakit sa dami ng tao, ba't sa amin? Parang ganon. Pero every time na nag-church kami dito, kahit hindi pa yung novena, regular Sunday mass lang, sabi ko sa sarili ko nung kay Tata Jose, kino-considered ko siya talagang hindi lang tatay, hindi lang ama, pwede mo ring tropa, kasi parang mag-vent out mo yung lahat ng mga kalooban mo sa kanya. Masama man yung kalooban mo, papasalamat ka man sa kanya, parang isa siya sa pinaka-honest friend mo na hindi ka pababayaan kahit ano pang pagsubok. Sa panahon ngayon kung saan mas nangingibabaw yung takot natin sa maraming bagay, na para bang, yun nga, na parang hindi mo na alam kung hanggang kailan lang yung, let's say for example, bukas makalawa, okay pa ba kami? Okay pa ba yung family ko? Okay pa ba yung mga kaibigan ko, mahal ko sa buhay? Parang ang dali na lang ng buhay ngayon. Pero ang pinapaalala sa atin ni Tata Jose is kailangan patuloy lang tayong manampalataya, manalig, at magkaroon ng unquestionable faith na everything happens for a reason, na itong nangyayaring ito sa atin, mahirap man, parang feeling natin na hindi na natin kaya, pero siya nga, ikaw ba naman, hindi mo alam na hindi mo anak, alam mo sa sarili mo na hindi mo anak yon, yung batang Jesus, pero siya, willing siya na tumayo bilang sariling ama. So tayo dapat, as talagang, alam mo yun, yung pananampalataya mo sa kanya, at sa the rest, lahat ng mga tinatawag nating mga santo, is dapat i-maintain lang natin. Kasi, yun nga, kumbaga nga, prayers can move mountains. So, hindi mo masasabi na, alam mo yun, na parang, as long as alam mo sa sarili mo, na may pananampalataya ka, hindi ka pababayaan ng mahal na patron. Ang dasal ko lang ngayon, parang, everyday kasi parang ano siya, inisuspend mo na parang bukas wala ka na, kasi ano siya, very, ang tawag sa ganun, parang feeling mo napaka swerting-swerte ka na kinabukasan huminga ka, dumilat yung mata mo, na parang ay kumpleto pa kami, ayos pa lahat ng pamilya ko. Ang dasal ko sana ngayon is sa bawat mamamayan ng Las Piñas, lalo na dito sa bayan natin, is i-continue lang natin yung faith natin kay Tata Jose, na ilulukop, hindi lang siguro dito sa atin, maybe around the world, dahil itong nangyayaring to sa atin ngayon hindi lang dito sa atin nangyayari. Ang dasal lang natin is lagi huwag tayong pabayaan ni Tata Jose, lalo na, at saka sana matapos na kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, kasi wala namang may gusto nito. Yun nga lang, sabi nga, may dahilan. Siguro pinagpapahinga lang talaga ng Panginoon ng environment. Pero sana matapos na ang lahat kung ano man. Yun lamang ang aking dasal.
po si Susan Jimenez ng Barrio Poblacion. Ang aking pagpapatotoo ay ang tungkol sa aking tatay na si God Jimenez. Taong 2013, nagbalak na operahan si na tatay sa kanyang katarata. At bago yon, kailangan talagang magkaroon ng mga test na gagawin dahil si tatay ay diabetic. Parang blessing in disguise, patapos ang mga series of tests, nakita doon na yung kanyang right kidney ay may malaking bukol. So hindi pwedeng umpisahan yung operation sa mata. Nung magpatingin si tatay sa doktor para sa right kidney, ang sabi ay 80% ay bukol na at ang 20% ay kidney. So ito ay kailangan tanggalin. Nag-consult pa kami ng ibang doktor, mga advice. Nag-usap din kami magkakapatid. Noong una, merong ayaw. Pero since malaki na yung bukol, so ang sabi talaga ng mga doktor, kailangan itong tanggalin. At first, may resistance kay tatay kasi nga sa edad niyan, 75 years old nung panahon na yon, ay natatakot siya at kami rin na baka hindi niya kayanin. So, 1 week before ng operation, kinonfine na siya. Talagang nag-alala kaming magkakapatid, pati si tatay ay alam namin takot na takot. Ang ginawa ko, ako personally ay nag-message ako sa mga relatives, friends, kasamahan sa parokya na tulungang makaraos si tatay sa operation kasi yun lang talaga ang dapat gawin ng mga panahon na yon. Si tatay naman ng mga ilang araw na yon ay talagang natatakot. Kahit na inassure siya ng team ng doktor na hahawak sa kanya na ipaubaya sa kanila at sila na ang bahala basta mag-relax lang siya. Mga 2 days before ng operation, relax na relax si tatay. Siguro dahil sa kanyang devotion kay Tata Josep. Sinabi niya na nagtataka siya nung bago 1 week before, talagang sobra ang takot niya, nagbili na siya. Marami na siyang mga binilin sa amin, sa iba kong kapatid na mga dapat at hindi, mga dapat gawin. At ang isang binilin niya ay yung wag namin pabayaan si nanay. Dahil si nanay ay may Alzheimer's, 10 years na. So, awang-awa siya kay nanay kung halimbawa na hindi magiging successful yung operation, maiiwan si nanay kahit na nandito kaming mga anak niya. So talagang yung pagmamahal niya sa nanay, yun ang kanyang inaalala. So day before ng operation, nagulat din kami dahil relax na relax siya. Talagang humugot siya ng kanyang lakas sa Diyos, sa Panginoon, kay Mama Mary dahil siya isang legionary, matagal na legionary si tatay. At yung kanyang devotion talaga kay Tata Josep ay hindi matatawaran. At siya din ay araw-araw siyang pumupunta sa Adoration Chapel. At pinapaalala din niya na siya, nung araw, kabataan niya, siya ay isang server. Nung siya ilalagay na sa operation, napaalam na kami. Habang ginagawa ang operation kami, ako ay nasa bahay, natatandaan ko nagro-rosary at ang iba kong kapatid ay nasa hospital. So, after the operation, mga ilang oras, nung dinala na siya sa kwarto, talagang yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Pero talagang nakita ko doon na yung lakas ng loob ni tatay, humugot siya sa devotion niya kay Tata Josep. After na operation, binayopsi yung nakita at yun nga nakita doon na ito ay stage 2 cancer. Pero ang explanation ng nag-opera sa kanya ay nabalutan to ng 3 layers ng taba, yung bukol. So, sabi ni doktor ay inangat niya yung mga ibang part, wala dong nakitang cancer cell na kumalat. Pero in-advise pa rin siya na magkikimo siya
ito yung mga iniinom na mamahalin na gamot na nung mga panahon na yon talagang namang sobrang mabigat sa bulsa, wala kaming pera na ganon. So si tatay ay nag-decide na hindi siya iinom nun. Sabi niya, basta ang kanya lang ay yung kanyang maintenance, yung iba pa niyang gamot para sa diabetes, pero yung sinasabing iinumin na mamahalin, hindi talaga siya uminom nun from 2013 up to this time. Kaya sa pagkakataong iyon, talagang sobrang ang pasasalamat namin kay Tata Jose. Subalit 2018 muling sinubok ang aming pananampalataya, no? Dahil 2018 nakita naman kay tatay na meron siyang bukol sa pancreas, at ito yung lately lang niya nalaman na yung doktor nagbigay ng taning sa kanya na 3 months to live. Pero sa awa pa rin ni Tata Jose, ng ating Panginoon, at ni Mama Mary, si tatay ay nakaka 2 years na mula ng taningan ng doktor. Kaya alam ni tatay, alam namin lahat sa pamilya na protected talaga siya ni Tata Jose. Hindi matatawaran ang pagmamahal at pag-iingat ni Tata Jose sa tatay at sa aming pamilya. Patuloy ang kanyang paggagamot lang ng mga maintenance at yung injection para dun sa bukol. Pero from 2013, nakakatuwa na si tatay ay nakapag-celebrate pa ng kanyang 80th birthday last 2018, at ngayon mag-82 na siya. At kami ay looking forward kaming magkakapatid na i-celebrate ang kanilang 60th wedding anniversary sa September 11. Para sa akin, no, si Tata Jose, talagang siya yung tagapag-ingat natin, no? Lalo na dito sa ating parokya sa Las Piñas. Kasi kung sa tagal ko na rin naman na isa sa mga involved dito, yung yung mga bagyo, lindol sa iba, pero tayo lagi parang pinoprotektahan niya yung ating bayan ng Las Piñas, lalo ng ating parokya, no? Kaya sobrang pasasalamat ko na kami ay lumaki dito sa Las Piñas, ipinanganak sa Las Piñas, na kung saan si Tata Jose ang laging nag-iingat sa ating lahat. Talagang ito yung pinapaalala ng Diyos sa atin at ni Tata Jose. Sa anumang problema, lalo na ngayon yung ating COVID-19, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Ipaubaya natin sa mga nakakaalam kung paano susolusyonan ang COVID-19. Yung kontrolin nila kung paano ito solusyonan, pero tayo bilang sa parte natin, kailangan alisin natin ang takot sa ating dibdib. Kasi ang dasal ko nga ngayon, no, ang dasal ko, pare-pareho tayong nating malampasan itong pandemya na kinakaharap natin. Kasi nga katulad kung tayo ay merong namamahala para sa ating pangkalusugan, pangkabuhayan, ito ay laban din ng pang-espiritual, itong pandemya na to. Hindi lang sa pangkalusugan, pangkabuhayan. So anong ibig sabihin? Labang espiritual. Kailangan sama-sama tayo magtulungan, magdasal sa isa't isa. Patuloy na gawin ang ating devotion sa ating mahal na Tata Jose. Siyempre kasama lagi si Maria. Kasi kung yung ang mag-ina ay iningatan ni Tata Jose, no? Hindi niya to pinabayaan. Tayo din, ganun din ang pagkalinga ni Tata Jose sa atin. Inabutan na nga ng nobena, kahit papaano nakakasama natin siya sa gabi-gabing nobena kahit nasa live streaming lang. Pero talagang ang sobrang pagmamahal ni Tata Jose sa atin, ang protection niya hindi matatawaran. Kaya nagpapasalamat talaga ako na ang ating parokya ay parokya ni Tata Jose, na kung saan ay talagang hindi na tayo dapat mangamba. Oo, nakakatakot, lahat tayo nakaramdam ng takot. Kahit ako, umiiyak ako minsan na sa gabi, naiisip ko yung mga mangyayari, pero hindi pala dapat. Sa nobena na ito, pinalakas ng Diyos, ng ni Tata Jose, lalo ang pananampalataya ko, dahil sabi ko, ba't ako matatakot? Nandiyan ang Panginoon, nandiyan si Mama Mary, nandiyan si Tata Jose.
ang pangangalaga ni Tata Joseph ay sapat na para tayo ay patuloy na lumaban, matatapos ang pandemya nito, sama-sama tayo, magtulungan tayo at patuloy ang pagmamahal sa isa-isa. Sana gawin natin na ipalaganap pa ang debosyon kay Tata Joseph. Ito ang napakahalaga. Sinasabi ni Tatay, sa huling lagi niyang sinasabi sa amin, patuloy na ipalaganap ang debosyon kay Tata Joseph dahil isa siyang mapaghimalang santo. Maraming salamat.
Ako si Leonora Chongkiao, taga Barrio Altana. Ang maibabahagi ko po sa pagpapatotoo tungkol kay Tata Jose ay yung sa natatandaan ko nung ako'y bata pa, nagkasunog sa Manuyo, San Jose. Ang nasusunog po noon ay yung hacienda. Yung hacienda po ay hacienda daw yun ng mga babae. Ngayon po, noong nagkakasunog na yun, malaki po ang sunog noon. Kasi hindi pa masyadong uso ang bumbero. Malakas na ang apoy, malaki na ang sunog. Malapit na ang sunog sa bahay ng tiyahin ko. Ang naitulong namin sa aming tiyahin ay inutusan ako ng nanay ko na kunin ang damit ni Tata Jose sa bahay namin. At pagkatapos ay ibitin ko raw doon sa balkonahe ng bahay ng tiyahin ko. Isinabit ko sa balkonahe yung damit ni Tata Jose. Parang isang himala na humina ang apoy at tuluyang namatay. At sa awa ng Diyos, hindi natuloy ang sunog para mahagip ang bahay ng tiyahin ko. Kaya lubos ang pasasalamat ng mga kapitbahay sa oras na yon dahil hindi sila nasunugan. Kaya sa Tata Jose, ganoon na lang ang kanilang pasasalamat dahil doon sa damit na naisabit ko. Noong mga panahon na yon, di ba uso ang mga bagyuhan, kahit naman sa ngayon may bagyuhan, may lindol. Ang awa ng Diyos, ito tayo sa mga taga Las Piñas ay hindi nagkakaroon ng malakas na pagbagyo. Meron mang mga signal number 3. Laging nakasubaybay si Tata Jose. Napeperwish yung ibang lugar dahil nga sa signal number 3, pagdaan ng bagyo na yun, awa ng Diyos, hindi masyadong napipinsala ang bayan ng Las Piñas. Kaya, ang Tata Jose, ganoon na lamang sa aking pananaw, ganyan niya kamahal ang mga taga Las Piñas. Ang maibabahagi ko pa ay tungkol doon sa pagbibihis kay Tata Jose dahil ako ay kinausap ni Bong na kung po pwede daw, ako daw ay magbihis. Bihisan ko si Tata Jose. Parang sa akin niya ibinigay ang pagbibihis kay Tata Jose buwan-buwan. Hindi ako tumutol sa kanya. Sabi ko oo dahil isang malaking pakinabang at isang malaking sakripisyo ko rin naman dahil si Tata Jose ay aking bibihisan. Hindi para sa ako'y mahihirapan, hindi. Bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa kanya, kaya ako ang nagbibihis sa Tata Jose at hanggang siya'y binibihisan ko. Doon ako bumubulong ng mga panalangin sa kanya ng pasasalamat, paghilig sa aking mga pangangailangan, lalo-lalo na sa pamilya ko. Na hindi niya ako talaga namang pinababayaan. Kaya kay Tata Jose, maraming salamat din po. Ito pong noong isang taon lang, last November 11, babahagi ko rin ang nangyari sa aming mag-asawa. Si Domingo, na asawa ko, ay dumaing sa akin na masakit ang dibdib niya at hirap na hirap siyang huminga. Sabi ko sa kanya, "Uy, pahinga mo lang yan, mawawala yan maya-maya." Ngayon lumalaon,
Sabi niya sa akin, hindi ko na kaya. Hirap na akong huminga. Dalhin mo ko sa ospital. Ang ginawa ko ngayon, dinala ko siya sa ospital. Pagdala ko sa ospital, sa ER pa lang, nilagyan na siya ng oxygen. Tapos pinahiga na siya sa bed at ng emergency room. At pagkatapos ay in-examine siya. Dahil yung oxygen wala rin silbi sa kanya, hirap na hirap pa rin siyang huminga. In-x-ray siya. Doon nakita sa x-ray na ang kanyang right lungs ay nag-collapse na. Sabi sa akin ng doktor, "Nanay, ngayon din kailangang operahan si tatay. Kailangan butasan natin si tatay, lagyan ng tubo. Dahil wala na yung isang baga niya at nag-collapse na." Wala akong nagawa. Siyempre po, papayag ako kahit nasabihin kung mangangailangan tayo ng financial. Bahala na ako si Tata Jose sa akin. Sabi ko gano'n. Dahil solo lang po ako nasa ospital noong oras na yon. Kaya, sige po, dahil hindi po ako papayag dahil kailangan na nung oras na yung biyakin si Doc. Dinala na siya sa operating room at binutasan niya ako siya. May 3 oras din po siyang doon hanggang sa siya ay nasa recovery. Maya po, dinala na si Doming sa aming room ng ospital. At pagkakita sa akin ni Doming, ay nagsenya siya, nag-thumbs up siya. Okay na raw siya, hindi na siya nahihirapang huminga. Noon po ay nagpasalamat na rin po ako kay Tata. Una sa Panginoon, sa pamamagitan ni Tata Jose, dahil hindi niya po kami pinabayaan. Nagpapagaling na po si Doming. Noong November 14 po, birthday niya yun. Nag-celebrate po siya ng birthday doon sa loob ng hospital. At pagkatapos po, marami pong bisita siya, marami po siyang kaibigang dumalaw. Pagdating po nung hapon na, nakita ko po itong Doming na namamagana ang mukha, magana ang katawan niya. Sabi ko sa nurse, bakit ganoon? Nagmamanas na yata, sabi ko ganoon. Pati paan niya, lahat manas na. At hirap na naman siyang huminga. Sinabi ng nurse doon sa doktor, tinawag sa doktor, kailangan ipasok ulit siya sa operating room. Sabi ko, bakit? Kailangan operahan ulit dahil nahugot ang tubo na nakasaksak sa baga niya. Dinala ulit pa siya sa operating room. Kaya pala po nakititinginan ng mga nurses sa akin dahil serious na pala po si Domi. Pero mismo po inoperahan siya. Pagkatapos po ng 2 oras. Ako po noon ay hindi nasa kwarto na. Wala po akong ginawa kundi humingi ng awa sa Diyos. At sa pamamagitan ni Tata Jose, ako po ay nagdasal ng taimtim. Maya-maya, ito na po yung nurse. Nanay, okay na po si tatay. Maya-maya lang po, ibabalik na siya rito. Kaya po, nung makita ko si Domi, dinala na doon sa kwarto namin. Ako po ay napaiyak sa pasasalamat ko sa Panginoon at sa pamamagitan ni Tata Jose. Ay, hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya pinabayaan mawala sa amin si Domi. Kaya Panginoon, salamat po sa tulong ni Tata Jose. Maraming salamat po. Siguro po nung panahon na yun, kung panahon na yun ng COVID, nung panahon na November nga na yun, ay panahon na ng COVID, siguro sasabihin si Domi ina-COVID na.
Eh ngayon po, ang panahon na nga, sa ngayon lang po ang COVID. Kaya po si Doming ay matindi ang kanyang pag-iingat dahil prone po siya sa COVID. Kaya ako po ay lubos na sumasampalataya unang-una sa Diyos at sa Tata Jose, kay Mama Mary, na gabayan at patnubayan kami, lalo tigit si Domi. At yung COVID na yan ay sana naman po ay tuluyan ng mawala para wala nang mapermisyong mga tao. Paalala sa akin ng Diyos para kay Tata Jose. Maglingkod ako sa Kanya sa pamamagitan ng lagi na lang akong magnunubena sa Kanya dahil wala po akong ginawa kundi pagdating ng ganitong kapistahan ni Tata Jose, ang misa po ay bandang alas 8. Alas 4 lang po lumalakad na ako para ako'y makaupo. Para po makaupo ako doon sa dati kong inuupuan. At ang panata ko sa Kanya ay gano'n na lamang dahil hindi niya po kami pinababayaan at alam kong mahal na mahal kami ni Tata Jose. Kaya sa Tata Jose, maraming salamat po. At kami, tinuturing mo talaga namang mga anak na hindi mo kami pinababayaan. Ang dasal ko po sa inyo ngayon, Tata Jose. Huwag mo po kami pababayaan, patnubayan mo po kami sa oras na ito, sa kalamidad. Ngayon po may COVID na ito. Huwag lamang po kami, ang buong bayan po, ay inyo po pangalagaan. Lahat po, lalo na rin po yung aking mga anak. Patnubayan mo po sila. Ilayo po kami sa mabigat na karamdaman. Hindi po kami natanggi. Kalooban niyo rin po ang masusunod, Panginoon. Pero huwag naman po sa oras ng COVID. Dahil po pag oras ng COVID, wala na po makakakita sa amin. Diretso na po kami sa libingan. Kaya po, hindi po kami tumututol sa kagustuhan nyo. Nakikiusap po kami na huwag po sa panahon ng COVID kami mawawala. Yun lang po't maraming salamat, Tata Jose. At happy fiesta po. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating harana at patotoo bilang paghandog kay Tata Jose ngayong gabi. Nawa sa tulong nito, patuloy nating mapanghawakan ang higit na malalim na pananampalataya sa ating Panginoon sa tulong ni Tata Jose. Bilang ama ng ating bayan at siyang tagapag-ingat, tagapagtaguyod, at taga-akay ng sambayanan. Bukas po mga minamahal naming mga kaparokya, ang ating misa para sa kapistahan ni Tata Jose ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Ito po ang pinakamahalagang pagdiriwang para sa kapistahan ng ating patron, kaya huwag po nating kaligtaan na makisa sa pagdiriwang ng banal na misa sa kaligtasan ng kanya-kanya nating mga tahanan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.